livelihood programs at strategic priorities ng NCSC ating alamin kasama si Dr. Mary Jean P. Loreche, Chairperson and Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Dr. Loreche, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, Ase Queng, for this opportunity para maipaalam sa ating mga kababayan ang programa ng komisyon. Bago ang lahat, ito ay angkop at kasama sa programa ng Pangulo. Okay, ma'am, tungkol po sa inyong pagtutok sa livelihood programs, ano po yung mga pangunahing layunin ng mga pagpupulong na isinasagawa ng NCSC kasama ang DOT, TESDA at syempre at ang SM Cares para sa mga senior citizens ng bansa? Alam mo, Ase Queng, ang sabi ng Pangulo natin, ang mga nakatatanda bilang haligi ng ating bayan should continue to be productive. At sila dapat ay kasama rin sa ating economic revolution for our country. So that is really the purpose why we have livelihood opportunities. So ma'am, ano po yung mga konkretong kontribusyon ng bawat partner agency o institution sa mga livelihood programs ng NCSC? Mauuna tayo sa Department of Tourism, no? Nag-usap na tayo at meron tayong Memorandum of Understanding with Secretary Frasco ng DOT kung saan yung mga tourism-rich destination areas na po pwede sa ating mga nakatatanda ay mabigyan natin sila ng pansin. Pangalawa, sa TESDA with Secretary Benitez, meron din tayong agreement doon for retooling and reskilling kasi alam natin yung iba nagre-retiro, may second passion sila. So gusto natin silang bigyan ng kahalagahan doon. Sa SM Cares, that is a private partnership wherein they will allow our seniors who have livelihood products to display and para marketing strategy. Pangalawa ay kinausap natin sila kung pwedeng X number of their employees, no, doon sa kanilang mga business partners sa loob ng mga SM malls na ibigay din sa ating mga senior citizens. So these are things that we are working on para dito sa trabaho sa bayan. So doon po sinasabi ninyong reskilling at saka retooling, paano po sila mag-a-apply? Tsaka meron po ba yung age limitation or basta kaya nila at gusto nila? Napakaganda ng tanong na yan. Minsan may nagre-react negatively on this kasi ang sa kanila ay dapat magpahinga na. Subalit tayo bilang isang komisyon sa nakatatanda, we are really promoting dignity and a healthy, happy, productive aging lifestyle. So sila kung ito ay tourism-related ang kanilang interest, like sa cultural heritage sites, tour guiding, sa hotels and resorts naman, sa DOT at sa tanggapan natin, pwede silang magpadala ng kanilang aplikasyon. Pagka naman sa kanilang retooling and reskilling, gumawa na tayo ng training needs assessment sa ibaba. Alam na natin ano-ano yung mga interest ng ating mga nakatatanda. And so base dyan, they can actually send their applications and inquiries sa opisina din natin, either at the regional level or here at the central office. So wala po siyang age limit? Sa ngayon, wala tayong age limit. Dalawa lang ang kailangan natin, able and capable. And pangatlo, willing siya. Napakagandang balita ngayon na Ase Queng, we just finished meeting with the medical doctors. So we wanted to prepare the medical guidelines, no? Parang very basic lang na kailangan natin. Kasi alam natin na kailangan din nating tulungan sila pagdating dyan. So ma'am, ano naman po yung mga income generating skills o kabuhayang inaasahan na matututunan ng mga senior citizens sa ilalim ng programang ito? Katulad ng sinabi ninyo na meron nga tayong reskilling at retooling. Yeah, una sa lahat, kung sa turismo naman, alam natin na pwede naman silang mabigyan ng honoraria doon, no? And so we are working very closely with DOT and other associations related to tourism and the LGUs on the matter. Doon naman sa isa ay tinatawag nating livelihood opportunity in terms of entrepreneurial naman. So for example, we want to launch it and start it in Cotabato kasi meron tayo sa Kidapawan, no, na isang community-based care center on food preservation naman. Kasi ang dami nating prutas, it being considered a fruit basket, baka kailangang i-equip natin ang mga nakatatanda who are interested to go into that venture. So may plano po ba ang NCSC na palawakin itong pilot program sa labas ng NCR? Kasi baka sasabihin yung mga projects ay Metro Manila centric. So palalawakin po ito para maabot din yung ibang senior sa buong bansa? Definitely, definitely. Unahin lang muna natin pilot kasi ang tawag natin dyan at ang madali nating mapilot ay NCR syempre. So we want to start it. Napag-usapan namin sa Department of Tourism ang ating gagawin sa Intramuros muna. And then we also have Cebu kasi magkakaroon tayo doon
ng engagements with the Hotels and Resorts Association. Doon sa isang parte ng livelihood kung saan i-develop yung skills nila for enterprising, doon naman sa Kidapawan muna natin gagawin. So bukod po sa aspetong pangkabuhayan, paano naman nakatutulong yung programang ito sa sense of purpose ng ating senior citizens? Alam mo, pagka nagre-retiro ang isang nakatatanda, ang feeling niya, wala na siyang silbi sa mundo. So that feeling of isolation and the absence of belongingness and productivity, weighs heavy on a senior citizen. So mahalaga yun, bigyan sila ng purpose, bigyan sila ng kahalagahan. And this actually will become a model for the young generation as well. So ano po yung hakbang ng NCSC para labanan yung social isolation and discrimination? Kasi nga sabi ninyo, feeling nila hindi na sila kapakipakinabang. So ano po yung may ginagawa po ba kayong projects para doon? Yes, una sa lahat, yung ating community-based care centers, one of the major programs there ay ang ating tinatawag na social prescribing. So, para magkaroon sila ng way of parang a community-like na sila they belong to each other, one. Number two, alam natin may mga batas ngayon na nakaambang. Una sa lahat ay itong bill na equal job opportunities para sa ating mga nakatatanda. And that should actually do away with the discrimination based on age. Kausap natin ang DOLE on this matter, and they have been very proactive in helping us as we continue on moving, encouraging mga partners natin na agencies, mga private sectors and the government to engage the seniors because kaya pa naman nila yan. Kasi di ba sa ibang bansa katulad sa Japan, yung mga nagtatrabaho sa hotel, yung sa housekeeping nila ay mga seniors kung kaya pa naman nila na magpalit na ng mga bedsheets, kumuha lang ng mga basura, everyday nagagawa po nila. So dito po sa atin, meron po tayong ganun talaga na. Yes, definitely. Yung para sa ating hotels and resorts, yan yung magiging concept natin. And hindi lang dyan, pati yung siguro sa mga karinderya, sa mga restaurants, no? Not the karinderya, the small ones, but the restaurants. No? We want really to engage our elder adults there. Kasi alam natin na kaya pa naman nila yan kung gugustuhin nila. So kailan po inaasahang may lulunsad itong unang rollout ng mga pilot programs, tsaka paano po makikilahok ang senior citizens na interesado? Okay, unahin natin. Kung interested po kayo, kung ito ay tourism-related, pwede po ang inyong application sa Department of Tourism o kaya naman sa NCSC. Kapag sa other livelihood opportunities natin, like sa dairy production, magkakaroon tayo ng meeting with the Department of Agriculture kasi lumalabas na number one need nila is agribusiness. So, dapat tutukan din natin ito. Pangalawa, hetong launching natin, we're looking at August for the launching of maybe here in Intramuros for the tour guiding and cultural heritage sites. And hopefully, before the year should end, we would have that also in the hotels and resorts. So, we'll take it small step at a time, but kailangan ay continuous siya at ang guidelines will be very, very clear kasi hindi naman ito na ilalagak mo ng ganyan lang. Kailangan mag-usap lahat ng mga ahensya na kasama, including the private sector. Maganda siguro yung tour guiding, kasi silang mga nakatatanda, baka na-experience pa nila kung ano yung ituturo nila doon sa tour guiding dahil yung mga bata baka parang book-based na lang yung kanilang sinasabi. So maganda po itong tour guiding. Actually, Asek, alam mo, I call that, it becomes a his and a her story. So, napakaganda at napakagaling naman nilang magkwento, no? So, it now brings back the love and the passion for our culture and, trying to tell people who are there, both local and foreign, no? Ano ang kultura na napakasaya at napakaganda ng Pilipinas. So sa ibang usapin naman po ma'am, ano po yung mga strategic priorities na inyong tututukan para sa kapakanan ng senior citizens sa bansa? Nabanggit ninyo yung sa medical assistance. Opo, apat talaga yan, Asekweng. Unahin natin, medical well-being. Alam mo, pinaka number one need ng seniors natin ay yung kanilang medical well-being. So meron tayong mga programa para dyan, kasama natin ang Department of Health, of course, dahil meron silang elderly care package at ang ating PhilHealth sa e-consulta and ang ating iba't ibang mga medical specialty societies dahil very specific naman ang mga doctors na needs ng ating mga seniors in terms of their wellness. Pangalawa, kailangan natin economic security. So yung economic security, doon natin ipapasok ang livelihood. Naniniwala tayo, there has to be a paradigm shift now. Hindi dapat dole out lang. Kailangan very active sila, engaged so they become part again of the economic growth of the country.
Pangatlo ay kailangan siguro natin ang tinatawag nating social inclusion and participation. By doing all of these things back to the communities and up here, I believe that is one way of including them in whatever programs we have. At ang pang-apat na kailangan nating tingnan ay accessibility to government services. Yung ating ginagawa, the community-based care centers, kasama nito ang mga livelihood natin, this is actually a whole of government approach. So pagka dyan, may mga libreng konsulta sila dapat. And Yes. kung meron silang mga libreng gamot or kahit yung mga maintenance medicines lang nila. Yan ay dinidevelop pa natin sa ngayon, and I believe the Department of Health has a program for that together with the local government units. So mahalaga yung ating relationship with the LGUs at saka iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Okay, may mga programa po ba para sa pamamahala naman ng iba't ibang sakit, maging sa kanilang mental health issues? Dahil siyempre, yung mga nakakatanda natin ay medyo nagiging emotional na minsan. Ay, hindi lang emotional minsan, sensitive pa yan. No, I would be a classic example of that. So, I live that. So, ibig sabihin yan, yung kanilang mental well-being kailangan nating pangaragaan. So, sa ating community-based care centers, meron tayong mga activities like INDAC, which is a kind of a dance, no, na pinopropose at ginagawa ng Institute for Dementia Care Asia. Kasi naniniwala tayo na dementia is going to be a problem. Like there is a projected 1.7 million Filipinos that will suffer dementia by 2030. So ngayon pa lang pinaghahandaan na natin yan. And of course, by them having social, socialization, yung tinatawag nating social prescribing, that actually boosts their morale and removes that feeling of isolation and depression. Kasi importante nga yung sinasabi ninyo na nagiging emotional din ang mga seniors. So, pagdating naman sa financial aspect, meron po ba tayong programa na para man lang makatulong din sa kanila? Sa ngayon, ang meron tayo sa komisyon, which is given to us by law, is the expanded centenarian cash gift. So, heto yung pag nag-milestone age ikaw ng 80, 85, 90, 95, ay makakatanggap ikaw ng reward or gift mula sa national government na 10,000. So, that's the one that we are currently giving out, including yung centenarian or 100 years old natin. So, aside from that, I believe it's more of services that we are offering kasi programmatic naman ang approach natin sa NCSC. So ma'am, may plano po ba ang NCSC na maglunsad ng mga intergenerational activities o community-based engagement? Yes, yan yung ating tinatawag na Senior Citizens Community-Based Care Center sa Asekweng. And pangalawa, tayo nakikipag-ugnayan sa DepEd ha. At saka soon, I hope that we would be able to reach to CHED. At meron tayong mga academies na nilalapitan like the University of the Philippines. We believe that there has to be intergenerational connectivity. By putting our seniors actually as part of the livelihood or the workforce, kasama na yan sa ating intergenerational connectivity. Pangalawa, by having programs wherein the seniors and the young are placed together, that is intergenerational connectivity. Kasama dun siguro yung pagtuturo sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa Yes. mga gadgets, diba? Yan yung sinasabi nating digital literacy. Ang digital literacy, alam niyo yung mga kasing edad ko at mas matanda sa akin, minsan resistant tayo to change. So, tuturuan natin ang bawat isa. At sa aming ugnayan sa DICT, where we want to enhance digital literacy, I believe that's the way to go for our seniors. So ma'am, minsan nyo na lang po sa lahat ng mga senior citizens na nanonood ngayon, lalo na sa inyong mga programa na baka biglang meron dyang naiinip na nanonood lang ng TV pero meron po palang ganito, gusto nilang sumali. Maraming salamat, Asekweng, at kami po ay nagpapasalamat upang maiparating din po sa ating mga mahal na nakatatanda ang programa po ng national government sa pamumuno ni Pangulong Marcos po ay very actively engaging sa aming mga programa para po sa inyo. Abangan po, marami po tayong nakalaan na programs para sa inyo kasi naniniwala tayo na holistic dapat ang approach natin sa ating mga pangangailangan. Basta importante, gusto at kaya pa nila. Gusto at kaya pa. What about nung halimbawa merong mga naoperahan na naputulan kunyari ng paa pero gusto pang magtrabaho? Pwede pa rin. Basta kaya. Basta kaya niya. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Mary Jean P. Loreche, Chairperson and CEO ng National Commission of Senior Citizens. Thank you, ma'am. Thank you. Napakaganda. Maraming salamat po.